Umikot ang dalawang marino at bumalik sa pinto ng mall. Halos 50 na ang mga nakapasok na infected. Pinaputukan kaagad ito ng dalawa. Samantala, si Jeric naman ay paekis-ekis ang takbo. Hindi ito matamaan ng halimaw. Malapit na ito maabutan ng biglang. Huminto si Jeric at lumusot sa gitna ng mga hita ng halimaw. Dahil nagulat ito, hindi nakahinto ng maayos ang halimaw. Ang bilis at bigat ng katawan niya ang naging dahilan at tumilapon siya papasok sa isang appliance store. Basag ang salamin at mga tinda sa loob. Nakatehiya ang halimaw. Tumayo kaagad si Jeric at mabilis na tumakbo papalapit sa halimaw. Umakyat ito sa katawan ng halimaw at binunot ang cold python niya, sabay ipinutok ito sa noo. Asintado ang noo ng halimaw, pero halos hindi tumalabang bala sa kapal ng balat. Akmang tatayo na ito nang tumalon palayo si Jeric at tumakbo na naman. Hinabol si Jeric ng halimaw. Paekis-ekis ulit siyang tumakbo. Subalit, hindi siya hinabol ng tulad ng dati. Huminto muna ito. Ganon din si Jeric. Tay naka, natututo ka pala ha. Akala ko, walang laman ang utak mong halimaw ka. Magkarap si Jeric at ang halimaw. Nang ilang metro ang layo, dinig na ni Jeric ang paligid. May isang bench sa kanan at may malaking trash can naman sa kaliwa. Pinaikot-ikot ni Jeric ang cold python sa isang daliri niya na parang cowboy. Halika dito! Paghahamon ni Jeric sa halimaw, mabilis at malalim ang tibok ng puso ni Jeric. Pamilyar na sa kanya ang ganitong pakiramdam. Ilang ulit na niyang naramdaman ito noong nasa sulo pa siya. Ang tipong hindi mo alam kung mabubuhay ka pa pero hindi ka nakakaramdam ng takot. Bagkus, ang tanging nararamdaman mo na lamang ay gusto mong pumatay. Gigil na gigil kang pumatay at wala ka ng pakialam kung mamamatay ka rin sa proseso. Search na Val! Wala nang effective dito! Tara na! Sigaw ni PFC Tolentino. Naubos na nila ang infected sa paligid pero hindi sila pinapansin ni Jeric. Nakatutok ito sa halimaw. Tignan natin kung hanggang saan kang hayop ka. Magkasabay na tumakbo ang dalawa. Mabilis na sumuntok ang halimaw. Subalit, binaril kaagad ni Jeric ang kanang mata nito. Wasak ang mata ng halimaw at naiwasan ni Jeric ang suntok nito. Nag-slide sa sahig si Jeric. Lumusot siya papunta sa likod ng halimaw. Umapak si Jeric sa bench at tumalon papunta sa likod ng halimaw. Binunot niya ang combat knife at sinaksak ang likod nito. Nagpaikot-ikot ang halimaw. Kumapit si Jeric sa patalim niya para hindi mahulog. Subalit, dahil sa lakas ng halimaw, ay tumilapong palayo si Jeric at tumama sa salamin na display area ng isang clothing store. Basag ang mga salamin. Ungol ni Jeric. Nakita niya, umintayog ang suntok ang halimaw sa kinahigaan niya. Gumulong papalayo si Jeric. Basag ang tiles sa sahig sa lakas ng palo ng halimaw. Lumapas ng tindahan si Jeric at dumistansya ulit. Namangha naman ang dalawang marino sa nasaksiyan nila. Mag-isang kinakalaban ni Jeric ang malandang-buhalang infected. Hindi sila makapaniwala dito. Hindi nila inakalang imposibleng kalabanin ang ganitong klaseng halimaw. At one-on-one pa ito. Hindi sila nagsalita at nakatutok lang sila sa dalawang magkatunggali. So, nakakaramdam ka rin pala ng galit. Akala ko, katulad ka rin ng ibang infected. Napansin ni Jeric na hinawakan ng halimaw ang kanang mata niyang bulag na. Alam kong nakakaintindi ka. Gusto mo akong patayin? Sige, lumapit ka sa akin. Halika rito. Tumakbo ulit palapit ang halimaw. Nagulat si Jeric nang huminto ito bigla at gamit ang dalawang kamay, binaksak niya ito papunta kay Jeric. Basag ulit ang kontrentong sahig. Nagsitalsikan ang mga debris. Subalit,
Nakatiyempo si Jeric at naka-atras bago pa matamaan ng halimaw. Tinutok niya ang baril sa kaliwang mata at binaril ito. Napatingala ang ulo ng halimaw sa lakas ng pagkakatama sa mata niya, pero buhay pa ito. Tumalon si Jeric sa isang kamao ng halimaw at umakyat papunta sa ulo nito. Sumakay sa batok ng halimaw si Jeric at inangat sa taas ang kamay na may hawak na combat knife. Ah! Isang malakas na saksak ang ginawa ni Jeric sa kanang mata ng halimaw at pinasok pa niya ito hanggang umabot ang dulo ng patalim niya sa utak ng halimaw. Napasigaw ang halimaw at mga aabutin na siya sa batok nito, pero tumalon si Jeric papunta sa harap ng halimaw. Saktong paglapag niya sa sahig ay siya rin pagbaksak ng halimaw sa likod niya. Nakatalikod na naglalakad si Jeric at hindi kumibo. Nanlaki ang mga mata ni na PFC Tolentino at Captain Salazar. Hindi sila makapaniwala na napabaksak ni Jeric ang higanting halimaw. Tumakbo palapit kay Jeric ang dalawa. Niyakap ito kaagad. Sir, okay ka lang? Grabe ang ginawa mo, sir. Bilib si PFC Tolentino. Nagtansap lang si Jeric. Hinahabol niya ang hininga niya. Napaupo naman ito sa bench. Ngayon lang ako nakakita ng ganon, Sarge Naval. Hindi ko makalimutan ang nangyari dito. Nabigyan mo rin ng katarungan ang pagkamatay ng mga kasama natin. Wika naman ni Captain Salazar. Hinapik niya ang balikat ni Jeric. Ngumiti lang si Jeric. Sir, tignan nyo! Sir, tignan nyo to! Sigaw ni PFC Tolentino. Napatingin sila sa halimaw. Dahan-dahan itong nangitim ang balat at natutunaw. Para itong nag-evaporate sa ere. Halos naging kulay abo ito at nawala na humalo sa hangin. Anong klaseng infected kaya yun? Hindi siya normal. Para siyang sihok na mukhang infected. At natutunaw pa na parang bula. Tanong ni Captain Salazar. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung saan siya nanggaling. Kakaiba siya sa mga infected sa labas. Nagagalit siya at nagpapakita rin ng talino. Sa tingin ko, hindi sa tao nanggaling ang halimaw na yon. May kutob ako, may kung ano ang nasa likod ng infeksyon na ito. At ang halimaw na yon ay isang produkto ng infeksyon. Sagot naman ni Jeric. Gabi na nakabalik ang tatlo sa ospital. Di na nila nagamit ang truck dahil sa dami ng infected sa labas. Napakalat-kalat. Niwasan na lamang nila ang mga ito at naglakad na lamang. Nabulabog naman sina Major Madarang sa nakakagimbal na balita. Subalit, hindi na rin nagulat ang matanda sa pinamalas na pakipaglaban ni Jeric. Alam niya kung gaano ito kagaling makipaglaban. Pinagpahinga na lamang ni Major Madarang ang tatlo para sa agarang briefing kinabukasan. Dahil sa natuklasan nilang bagong peligro maliban sa mga infected. Dahil sa mga tinamo na sugat ni Jeric, pumunta siya sa klinik ni Andrew para humingi ng gamot. Pagkabukas niya ng pinto ay nagulat siya sa nakita. Umuungo lang isang magandang nurse na naka-uniform pa na puti. Nakalislis lang ang skirt nito at nakapatong kay Andrew na nakaupo sa doctor chair niya. Nakayakap ang babae kay Andrew at sarap na sarap habang si Andrew naman ay nakahawak rin sa maputing wet malu ng nurse. Anong kalokohan ito? Bulalas ni Jeric. Nakita siya ng dalawa. Shit! Kumatok ka naman, Jeric! Tumayo si Andrew at nag-ayos naman kaagad ang babae. Tila nahiya ang nurse at lumabas ng klinik. Nakayuko ito pero nakita pa rin ni Jeric ang mukha. Kilala niya ito, si Nurse Annie Chan, isang chinitang nurse na tumutulong sa kanila nung bago pa lang sila sa ospital at naging assistant ni Andrew. Lumabas kaagad ang dalaga at hindi kinibo si Jeric. Nagkatingin na naman si Andrew at Jeric. Nakita ng doktor ang seryosong titig ni Jeric pero tila walang epek kay Andrew na kumpiyansa pa ang mukha. Ngumiti pa ito na parang hambog at proud sa pangyayari. Matapos makapag-ayos ng pantalon, lumapit ito kay Jeric. Bakit ka ba nandito? Gabi na ah. Akala ko ba mahal mo si Nika? Di ba magkasintahan kayo? Alam niyo bang nahihirapan si Danny dahil sa relasyon yung dalawa? Anong paki ko kay Danny? Tsaka si Nika lang naman habol lang habol sa akin eh. Hindi ko naman sinabing girlfriend ko siya. Sa isip niya lang yun. Dok, one night stand lang ang nangyari sa amin. Magkataon lang na end of the world na pala.
Kaya no choice ako kundi gamitin kung sinong available. Tarantado ka rin ano? Galit na sagot ni Jeric. Alam mo Jeric, simple lang yan eh. Kung totoo kang lalaki, wala kang pagsasabihan sa mga nangyari dito. Lalo na sa dalawang yon. Bros, before house ika nga. So wala kang nakita at wala kang narinig para wala tayong problema, okay? Nakangiti pa si Andrew. Biglang tinulak ni Jeric sa pader si Andrew at kinuwelyuhan. Tinutukan nito ang mukha ng manyak na doktor. Kung alam ko lang kung gaano kaitim ang buti mo, Andrew. Dapat, doon pa lang sa butik ay dinispatcha na kita eh. Nandito ako para humingi ng gamot at para linawin ng isang bagay. Kaya sige, pagbibigyan ko yung hiling mo at mananahimik ako. Pero itong gusto kong linawin mo rin sa akin. Ano naman yun? Sagutin mo ko, Andrew. Hinayaan mo bang mamatay sa labas si Corporal Kyle Dolfino? Nanlaki ang mga mata ni Andrew.